Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video ay mag-share ako sa inyo or share ko sa inyo yung experience ko sa pagtulong sa mga kapwa nating Pilipina dito sa US. Alam naman natin na merong mga group or yung mga K1, K2 group or K1 PNC Visa group or CR1 Spousal Visa group na pag nag-member ka doon ay marami kang makikilalang mga kababayan nating Pilipina na nakarating dito sa US through fiancé visa. Marami kang matututunan doon or makukuhang tulong or information sa pagpaprocess ng fiancé visa at ang pag-adjust ng iyong status. Marami ka rin makikilalang magiging kaibigan mo. Pero hindi naman lahat doon ay magiging totoo sa'yo. Ito yung naging experience ko. Bali, naka-join ako sa isang group na to, ang K1 PNC Visa group. Meron akong isang nakilala doon na nung ako'y nasa Pinas pa at nag-aayos ng PNC Visa, meron isang Pilipina doon na nasa US na at meron isang YouTube vlog. Tinatanong ko siya about sa mga requirements or paano yung pag-apply papunta sa US. And then, sinabi niya sa akin na meron isang Pilipina na paalis na rin katulad namin. Mauuna lang yata sa akin na umalis. At sabi niya, pinakilala niya sa akin. Tapos nag-usap kami about sa process ng kanyang PNC visa dahil mag-fly na sila. Kami, hawak na rin namin yung visa namin kaya lang wala pa kaming CFO noon. So, sinagot lang niya ng konti yung sinabi ko. Sinabi lang niya na yun, palipad na sila, ganyan-ganyan. Hindi naman talaga nasagot yung aking mga tanong. And then after noon, hindi ko na siya nakausap. Ngayon, nung nandito na ako sa US, kinontak niya ako through messenger kasi nagtatanong siya kung ako'y kinasal na dito. Sabi ko, oo, kinasal na ako. 1 month, 2 months after na nag-arrive kami dito sa US. And then, siya din ay kinasal na rin daw. Tapos, tinatanong niya ako kung nag-apply na ako ng AOS. So, sabi ko hindi pa. Inabot kasi ng 1 year. Bago mag 1 year pa kami naka-apply ng AOS. And then siya din, inabot din siya ng after almost 1 year din bago siya nag-apply ng AOS. Halos sabay kami nag-apply ng AOS. Nauna lang ako sa kanya ng isang buwan yata. So, pagka-apply ko ng aking AOS ay tinulungan ko siya sa mga requirements, sa mga ako anong kailangan sa AOS, CAD, and AP na mga requirements. Lahat ng tanong niya, sinasagot ko. Ultimo yung pag-label ng envelopes sa pag-apply ng mga AOS application. Pati yung cover letter ko, pinakopya ko na sa kanya. At pag meron siyang tanong na simpleng yes or no lang naman yung sagot, kahit hating gabi, sinasagot ko yung message niya na yes or no lang naman ang kailangang isagot. Hanggang sa na-apply niya na nga yung AOS niya kasi natulungan ko na siya sa mga kailangan. Hanggang sa report of marriage, tinatanong pa rin niya ako kung paano, tinulungan ko pa rin siya. So, ayun, natapos na-apply niya na AOS niya, natapos apply na rin niya ang report of marriage niya dahil nga tinulungan ko siya na kung anong mga kailangan, pati paggawa ng cover letter, lahat tinulong ko sa kanya. Hanggang sa sabi ko pa nga, sis, sa Christmas, papadalang kita ng gift kasi meron ako mga damit dito na binili ko, hindi ko naman nagagamit. So, baka bigay ko na lang sa'yo para magamit mo. Yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, yun nga, papadalang ko siya ng gift. Yung mga ibang damit ko na hindi ko ginagamit, mga clothes ko. O yung ibang mga bago pa nga
binili ko pero hindi ko naman siya nagamit, ipapadala ko na lang sa kanya. Kasi hindi ko naman mapapadala sa kapatid ko yun. Hindi naman magagamit ng kapatid ko kasi medyo maliliit nga ang aking mga damit. So, sa kanya ko lang bibigay. Sabi niya, sige, hindi ko tatanggihan yan kasi grasya yan. And then, meron, hindi lang naman siya yung Pilipinang tinutulungan ko. Meron din akong isang kaibigang Pilipina na nakilala ko rin sa group na pinapadala ko rin sa kanya yung mga iba kong gamit na hindi ko na ginagamit o yung iba na bago pa talaga pero hindi ko naman siya magamit din. So, yun. Mali ito na nga, nagsimula yung aming parang hindi pagkakaunawaan dahil lang sa isang YouTube video ko sa aking ginawa. Kasi ito, one time, gabi, tinext niya ako sa Messenger. Sabi niya, sis, nagsisisi ako kasi dapat pala hindi PNC visa yung in-apply namin. Dapat pala CR1 spousal visa. Kasi meron daw isang Pilipina na military ang asawa na spousal visa ang kinuha at ang bilis daw nakarating dito sa US. Kasi nga, ang spousal visa, hindi mo na kailangan mag-apply ng green card pag spousal visa ka. Pagdating mo dito sa US, automatic magkaka-green card ka na, magkaka-working ka na, permanent resident ka na agad. Kasi kasal na kayo sa Pinas ng iyong asawa. At sabi niya, ayun nga, na dapat daw yun na lang ang in-apply nila, nagpakasal na lang sila sa ano. And sabi ko naman sa kanya, sis, andyan na yan eh. Andyan na yung PNC visa yung kinuha nyo. Tapos andito ka na sa US. So, wala ka naman dapat pagsisihan. Kasi, kailangan lang talaga ma-apply ang US. Kasi, kung may mga advantage at disadvantage naman ang PNC visa at ang CR1 spousal visa. May mga pagkakaiba yun na ang bawat visa. So, gumawa ako ng video tungkol doon sa difference ng between sa PNC visa at spousal visa. Tapos, sinensok ko sa kanya yung link para mapaliwanag sa kanya na meron din mga disadvantage at advantage ang bawat visa. And then, ang nirespond niya sa akin ay, sis, hindi na ako naniniwala sa kaibahan o sa mga difference ng CR1 o PNC visa na yan. Sa akin siguro, swerte-swerte na lang, sabi niya ganun. Tapos sabi ko, okay sis, kung ganun, kaya ko lang naman ginawa yung video kasi nga para paliwanag sa'yo na hindi mo dapat pagsisihan kung ano yung bisang kinuha nyo. Kasi lahat naman yan may mga advantages at disadvantages. And then, ang dami niya nang sinabi na ganun-ganun, sabi ng biyanan niya. Tapos yung Pilipinang daw, na asawa ng military. Kasi lagi niyang pinagmamalaki, medyo may kayabangan siya. Lagi niyang pinagmamalaki na ang asawa niya ay military. Kasi ang asawa niya ay isang US military, pero Pilipino siya. Hindi siya American. Pilipino siya. At lagi niyang pinagmamalaki na mas prioritize daw ng USCIS ang mga asawa ng military. Kaya sabi niya, lagay daw siya ng mga picture ng husband niya ng nasa 14 years na sa service ang kanyang asawa at baka daw doon sa mga proof na pinakita niya ay i-prioritize sila at unahin ng USCIS ang kanilang AOS na i-approve agad. Sabi kong, ganun ba yun? Palakasan talaga. Ayun guys, lagi nga niya pinagmamalaki na siya ang asawa niya ay military, Filipino-US military. Na piling niya kung ang mga asawa ng military ay mas may mga pinaprioritize ng USCIS. Tapos, may kayabangan talaga siya na minsan hindi ko na lang pinapansin. Basta ako nakatulong ako sa kanya.
Mayroon puno siya ng kayabangan sa katawan niya. Meron siyang TikTok account na ginagawa lang naman niya doon, nagsusumba, pasayaw-pasayaw, pagiling-giling. Tapos, lagi niyang, parang pinupost niya sa Facebook na siya ay maganda daw. Diba? Maganda ka, sige, pero wag mo nang buhatin yung sarili mong bangko. Hayaan mo na lang yung ibang tao makakita kung maganda ka. Tapos yun nga, nung nag-uusap kami dun about sa PNC visa at spousal visa, medyo parang nakikipagtalo na siya sa akin. Parang lumalabas pa ngayon na ako yung walang alam, na ako yung mas marami siyang alam sa akin, na sabi ng biyanan daw niya ganun, sabi daw ng isang Pilipina na asawa ng military na nakarating dito by spousal visa, ganyan. Ni-research niya daw niya yun. Ganun naman pala marami naman pala siyang alam. Sana ginawa na lang niya yung sarili niyang mga requirements or lahat ng about sa AOS. Dapat din na siya nagpatulong sa akin na halos pati cover letter ko, pinakopya ko pa sa kanya. Pati sa report of marriage. Kung marami naman pala siyang alam at marami naman siya napapagtanungan, bakit sa akin pa siya nagpatulong? Tapos yun, sabi ko, sis, kung tingin mo may mali sa video ko about sa kaibahan ng PNC visa at spousal visa, wag mo na lang panoorin, sabi ko sa kanya. Kasi hindi ko naman pinost yan ng sariling opinion ko lang yan. Kasi galing yan yung mga information galing yan sa website ng USCIS at sa visa lawyer. Hindi daw dapat sa ganun, sabi daw ng kanyang biyanan, dapat daw hindi sa visa lawyer yung mga information nang gagaling, dapat daw galing sa mismong website ng USCIS. Sabi ko, oo ka ako, galing nga sa website ng USCIS yan, saka sa website ng visa lawyer, lahat ng information na nilagay ko yan, hindi ko inimbento yan. Ayun, nandun parang, iba na yung dating niya, na nakikipagtalo na siya, parang ang tanga ko, wala naman akong alam, kasi daw yun, ni-research niya na, sabi daw ng biyanan niya, ganun. So, sige, okay. Tapos, hindi na siya nag-reply, hindi na rin ako nag-reply. Tapos, kinabukasan, nag-post ako ng isang quote sa aking Facebook na about, sabi ko, mahirap talaga makita ang ugali ng mga totoong tao, kung sino ang totoong tao. Tapos after nun, nakita ko na lang yung post niya sa Facebook niya na nakalagay, nagti-TikTok ako dito, tapos inaatake ako ng bipolar dito, wala akong pakialam sa'yo, mukha kang paa. Sino tinutukoy niya? Ako lang naman ang nag-post ng quote na parang patama sa kanya. Tapos sabi ko, sige. Minessage ko sabi ko, sis, ako ba yung pinapatamaan mo sa iyong Facebook post? Ngayon, kung ako yung pinapatamaan mo, lahat naman ng tulong na ginawa ko sa'yo, lahat ng mga pwede ko itulong, tinulong ko sa'yo. Pero kung ganyan ka, ako yung pinapatamaan mo sa Facebook post mo, napaka-ungrateful mo naman. Sige, good luck. Good luck na lang sa'yo. Tapos, hindi siya nag-reply. Hindi niya lang siya nagpaliwanag. Tapos, binalak ko na siya. Ang ginawa niya, nag-unsubscribe siya sa YouTube ko at sa TikTok ko. So, ibig sabihin, ako talaga yung tinutukoy niya. Ako talaga yung pinapatamaan niya. So, sige, napaka-ungrateful na pagkatapos lahat ng simpleng tulong na ginawa ko, ganun pa yung gagawin sa akin. Kaya ngayon guys, pinipili ko na talaga yung tutulungan ko. Tsaka pag tumulong ako, yung sa simpleng paraan lang, hindi ko na sinasagad-sagad ng tulong ko kasi mahirap. Hindi lahat ng taong tinutulungan natin magpapasalamat sa'yo. Minsan, ikaw pa yung masama pagkatapos mong tulungan. Itong babaeng to, itong Pilipinang to, grabe talaga yung ugali niya. Puno siya ng kayabangan na hindi ko na lang pinapansin noon. Nung hindi pa kami nagkakasamaan ng loob. Andun,
sisendan niya ako ng picture na ito, isang katutak na pabangong kinuleksyon daw niya, binibili daw nila yung pabango na yun. Isang katutak, ano mo naman yung isang katutak na pabango para lang i-display sa bahay. Tapos yung isang katutak na dolls din, mga Barbie dolls ng anak niya na binibili nila, collection din daw nila yun. Tapos, sisendan pa niya ako ng picture na yung daliri niya, may 3 singsing na malalaki daw ang bato, nabigay daw yun o pamana daw ng kanyang biyanan. Malay ko ba kung totoo o fake yun? Sa bagay, wala naman akong pake. Kaya lang, dapat pa ba naman niyang ipagmalaki sa akin yung isend sa akin yung pakialam ko, di ba? Hindi naman ako maiinggit sa kanya kasi sa akin naman hindi naman kami kinakapos dito. Nabibili ko naman yung mga pag may gusto ako na binibili ng asawa ko. Hindi ako masyadong materialistic. Tapos yun nga, grabe yung ugali nitong taong to. Tapos sabi niya, yung asawa niya ng Filipino US military ay may annual income daw na $80,000. Wala naman sa field yung asawa niya naka-duty lang sa office. Nakalimutan ko kung anong trabaho dun. Basta nasa office lang, hindi siya sa field. So, $80,000 daw annual income ng kanyang asawa. Okay, sige. Pero, sabi niya, yung kumukuha pa sila ng weekly supply sa food bank. Bakit ka kumukuha pa ng weekly supply sa food bank kung afford nyo namang bumili ng grocery, di ba? Kasi mas maraming tao na may kailangan nun or deserve ng pagkain sa food bank weekly. Bakit kailangan weekly? Kukuha ka pa doon ng supply kung sabi mo nga, afford nyo naman mag-grocery, malaki ang sahod ng asawa mo. Tapos sasabihin niya, ang sabi niya sa akin, wala lang, trip-trip niya lang, gusto lang niyang, natutuwa lang siya sa isang katutak na grocery o supply na binibigay ng food bank. 'Di ba? Yung isipin mo naman, mas maraming tao ang mas may kailangan noon. Kung ka-afford mo naman kumain o bumili ng grocery mo, bakit kailangan mo pang kumuha ng weekly supply sa food bank dahil lang trip mo? So, yun, ganun siya. Ngayon, ewan ko sino naman ang tinatanong niya ngayon. Kasi mahirap maging ma-encounter ang ganitong klaseng tao o Pilipina. Kaya ingat tayo sa mga tinutulungan natin kasi karamihan, pag wala na silang kailangan sa'yo, ayun, ikaw na yung masama. Ikaw na yung parang tanga na walang alam. So, yun lang guys. Sinare ko lang kasi matagal na yun. 2 months ago na ang nakalipas. Kaya lang sinare ko sa inyo para sana hindi nyo ma-encounter itong taong to o at hindi kayo maka-encounter ng ganong tao. Kaya ingat-ingat din sa pagtulong. Limitahan natin ang pagtulong natin. Huwag nating sagarin. At mas makakatulong tayo to sa taong to kung magbigay tayo ng advice sa kanila. Kesa tulungan natin ng sagad-sagad. So, yun lang guys. And shinare ko lang sa inyo ang aking experience sa pagtulong. Kaya ngayon, medyo mag-iingat-ingat na ako sa pagtulong sa kapwa natin. So, thank you and see you again next time.